Sword Art Online, Season 3 at Season 4. Ang Giga Sider, na humahadlang sa pag-unlad ng kanilang nayon, ay pinutol ng dalawang batang lalaki bilang bahagi ng kanilang itinalagang sagradong gawain, ngunit ito ay hindi epektibo. Tulad ng 6 na henerasyon bago sila, halos hindi gumawa ng isang kupi. Sa sandaling dumating ang kanilang childhood friend na si Alice na may dalang tanghalian, bati sa blonde na si Eugeo at isang batang may pamilyar na itim na buhok si Kirito. Naalala nila ang isang mythical hero na, habang tinutugis ang dragon na namamahala sa hangganan sa Dark Territories, ay nakulong sa isang kuweba ng yelo. Maiiwasan nilang lumabag sa mga batas na nakabalangkas sa Taboo Index hanggat hindi sila lumalampas sa hangganan. Pagpunta nila sa kuweba, nakadiscover sila ng sapat na yelo upang mapanatili ang buhay ng tribo magpakailanman. Natuklasan nila ang Blue Rose Sword at ang mga buto ng Ice Dragon na napapalibutan ng isang cache ng mga kayamanan, ngunit may kakaiba dahil walang binanggit na pagkamatay ng dragon sa kwento. Kapag nakolekta na nila ang lahat ng yelo na maaari nilang dalhin, napagtanto nilang may iba pang mga ruta. Pinipili nila ang pasukan na papunta sa Dark Territory. Nakahanap sila ng isang kabalyero mula sa Dark Territory at isang Integrity Knight na nakikipaglaban habang nakasakay sa mga dragon pagkatapos marinig ang mga tunog ng digmaan. Bumaba mula sa kalangitan ang Dark Territory Knight, lumapag malapit sa mga bata, at iniunat ang kanyang kamay na parang humihingi ng tulong habang pinapatay sila ng Integrity Knight. Bago pa siya mapigilan ng dalawang bata, siya ay natitisid, at ang kanyang daliri ay halos dumampi sa linya. Nilabag ni Alice ang ipinagbabawal na index. Ang Integrity Knight mula sa nakaraang araw ay bumalik sa bayan, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang nag-iisang kalaban ay isang bata. Sinubukan ni Kirito na ilihis ang atensyon ni Eugeo, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa matinding pananakit ng kanyang kanang mata. Si Kirigaya Kazuto ay lumabas mula sa isang full dive makalipas ang ilang sandali. Naabutan niya si Shino sa isang kafe, at nakiusap siya sa kanya na tulungan siya sa susunod na bob bago magpakita si Asuna doon. Gumagamit siya ng app na sumusubaybay sa mga vitals niya dahil nag-aalala siya sa kalusugan nito at naniniwala siyang may kasalanan ang kanyang bagong part-time na trabaho. Sinagot ni Kazuto ang tanong ni Shino sa pagsasabing nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang tinatawag na Wrath na lumilikha ng bagong uri ng teknolohiyang full dive. Tinutukoy nila ito bilang soul translator dahil pinapalitan nito ang flock lights na halos kapareho ng mga kaluluwa, para sa utak ng gumagamit. Walang naaalala si Kazuto sa virtual na kapaligiran na kilala bilang Underworld. Iminungkahi ni Kazuto ang ideya ng paglalakbay sa Amerika upang tuklasin ang pinakabagong full dive na teknolohiya habang sabay silang uuwi, ngunit kung sasamahan lang siya ni Asuna. Nang harapin ni Kazuto ang lalaki tungkol sa pagsunod sa kanila pagkatapos nilang umalis sa kafe, nagsimula siyang magtanong ng mga direksyon na hamarang sa kanila. Ibinaba ang aksyon, inamin ng lalaki na siya ay bahagi ng Laughing Coffin at sinugod si Kazuto gamit ang isang syringe, ang parehong ginamit ng death gun sa kanyang mga biktima. Oras na ng pagganap, hinatak ni Kazuto si Asuna sa kaligtasan at nagsisikap na itakwil ang kanilang umaatake. Siya ay naturukan ng lason sa panahon ng pakikibaka kapag ang kanyang payong ay tumusok sa hita ng umaatake. Inatake sa puso si Kazuto at hinimatay. Hindi alam kung paano siya nakarating doon, nagising si Kirito sa gitna ng kagubatan. Ipinapalagay niya na dapat ay bumalik siya sa underworld batay sa paligid at sa kanyang kasuutan, ngunit kung gayon, hindi niya dapat maalala ang labas ng mundo. Kahit na wala siyang maalala kay Eugeo at hindi sigurado kung siya ay isang NPC o hindi, natitasid siya sa kanya. Walang saysay ang pagkakaroon ng kaalaman dahil hindi siya pamilyar sa anumang mga pariralang nauugnay sa mga video game. Pinili niyang huminto hanggang sa matapos ni Eugeo ang kanyang pang-araw-araw na sagradong gawain pagkatapos makita na magagamit pa rin ang menu ng laro. Inilarawan ni Eugeo ang pakikipagtagpo kay Alice. Nagulat si Eugeo nang humingi ng tulong si Kirito pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang pagtawag. Sa kabila ng kanyang husay sa espada at karanasan, ang puno ay matibay din gaya ng dati. Matapos ni Eugeo ang kanyang pang-araw-araw na gawain, pumunta sila sa nayon. Hinarang sila ng bata sa gate. Sinimulan niyang pagtawanan ang pagtawag kay Eugeo bilang isang nawawalang anak ni Vecta, sa pag-aakalang hindi na siya maalala ni Kirito. Gayunpaman, habang ginagamit ni Kirito ang kanyang husay sa espada upang putulin ang isang puno habang sinasabing siya ay isang estremador.
Nakilala ni Kirito si Selka sa chapel matapos dalhin doon ni Eugeo. Ang pagkawala ni Alice ay naganap kahapon sa totoong buhay, sa kabila ng sinabi ni Eugeo na 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ang dalawang bata sa Giga Tree kinabukasan. Si Kirito ay nagtatanong kung may mas makapangyarihan dahil ang palakol ay mahalagang walang halaga. Di nagtagal, nagpakita si Eugeo sa Blue Rose Sword na natagpuan niya 3 taon pagkatapos ng trahedya. Sinubukan ni Kirito na gamitin ito sa puno ngunit limitado sa kanyang mga kakayahan. Tinanong ni Kirito si Selka tungkol sa kawalan ng kanyang kapatid noong gabing iyon dahil tila hindi na naging pareho si Eugeo mula noon. Bago umalis, nagtanong si Selka kung bakit dinukot ang kanyang kapatid. Ipinagpalagay ni Eugeo na maaaring pumunta siya sa kuweba kung saan aksidenteng nasira ni Alice ang ipinagbabawal na index. Matapos makarinig ng mga sigaw na nagmumula sa loob ng kuweba, at nalaman na siya ay na-hostage ng mga duwende. Nag-freeze si Eugeo sa pwesto, hindi makagalaw habang papalapit ang mga goblin. Matapos siyang pakalmayan at gumawa ng plano para iligtas si Selka, binigyan ni Kirito ng mga espada ang grupo at sinimulang patayin ang mga goblins. Naghihintay siyang kumilos habang pinapanood si Kirito na nakikipaglaban sa commander ng duwende. Kapag tila matatalo si Kirito saka lang siya kumikilos. Sa kabila ng malubhang pinsala, inilihis niya ang pinuno ng sapat para gumaling si Kirito. Sa sobrang galit, pinatay ni Kirito ang pinuno ng goblin, itinaboy ang iba pa. Naputol ang mga koneksyon ni Selka. Pinili ni Kirito na gamitin ang sarili niyang life force para iligtas si Eugeo. Narinig niya ang isang boses na nakikiusap sa kanya na tulungan siya habang siya ay malapit ng mamatay. Pagkatapos ng laban, sapat na ang kakayahan ni Kirito para mahawakan ang Blue Rose Sword, kaya tinanong niya si Eugeo tungkol dito kinabukasan. Hinikayat siya ni Eugeo na sanayin siya dahil ang gusto lang niya ay iligtas si Alice. Pagkaraan ng ilang oras nang si Eugeo ay naghatid ng nakamamatay na hampas, ang kanilang husay sa espada ay sapat na upang ibagsak ang puno. Ang komunidad ay nag-host ng isang pagdiriwang. Si Eugeo ay may pagpipilian na pumili ng isang bagong tawag ngayong nagawa na niya ang kanyang nakaraan, at nagpasya siyang maging isang eskrimador tulad ni Kirito at pumunta sa kabisera upang ipagtanggol si Alice. Nalaman ni Asuna at ng kanyang pamilya na si Kazuto ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang pinsala sa utak. Ang tanging lugar na maaari nilang pagalingin siya, ayon kay Kikooka, ay sa isang espesyal na institusyon. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae at si Asuna ay hindi mahanap siya pagkatapos. Nakikipag-usap sila sa lahat ng kanilang mga kaibigan tungkol sa problema at dumating sa konklusyon na dapat nilang ginagamit ang bagong teknolohiya ng tagasalin ng kaluluwa. Ayon sa mga ulat, ang katulong ni Kayaban na si Rinko Kojiro ay nagtrabaho sa paglikha ng teknolohiya at maaaring malaman kung saan pinananatili ni Ras si Kazuto. Sa palagay niya, oras na para bisitahin ang kanilang nakatagong punong tanggapan sa gitna ng karagatan pagkatapos makatanggap ng email at isama ang kanyang katulong. Hanggang sa puntong ito ay hindi pinapansin ni Rinko si Kikooka, kaya laking gulat niya nang makita siya, ngunit masaya siya na dumating ito. Pagkatapos makipagkita sa head developer, si Takero, sinabi ni Kikooka na ang ikatlong miyembro ng koponan ay hindi available sa kasalukuyan. Sa sandaling huminto siya sa pagpapanggap bilang sekretarya ni Rinko, isiniwalat ni Asuna ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at hiniling na makilala si Kazuto. Ipinaalam sa kanya ni Kikooka na ang STL ang tanging paraan ng paggamot sa pinsala sa utak ni Kazuto dahil wala sa iba pang mga biktima ng mga nakakalason na iniksyon ang nakalabas ng buhay. Alam na nila na ang teknolohiyang ginagamit para sa soul transfer ay maaaring magkaroon ng mga kaluluwa sa tinatawag nilang flock lights, ngunit para sa anong layunin? Ang pangunahing layunin ng proyekto ay bumuo ng isang bottom-up AI. Upang ang AI ay umunlad at matuto, ginamit nila ang mga kaluluwa ng mga sanggol. Ginamit nila ang binhi upang itayo ang underworld, isang simulation ng isang buong sibilisasyon, gamit ang bagong silang na flocklights bilang mga archetype na pinalaki ng 4 na manggagawang wrath. Matapos mapabilis ang oras sa simulation, umunlad ang sibilisasyon. Isang naghaharing lupon ang gumawa ng tabu index na sinusunod ng mga matao hanggang sa puntong hindi na sila makalihis dito. Bilang resulta ng pagkakalantad ni Kirito sa mga artificial na flocklight habang lumalaki, isang tao, si Alice, ang sinira ang tabu index. Kailangan nila ng taong may malawak na kaalaman sa mga VR environment.
Kaya makatuwiran lang na pipiliin nilang gamitin si Kirito para tingnan kung paano nabuo ang mga regulasyong ito at kung bakit napakahirap para sa mga artificial na flocklight na labagin ang mga ito. Ang susunod na 2 taon ay ginugol sa underworld ni Kirito at Eugeo sa pagbuo ng kanilang mga kasanayan sa espada. Matagumpay silang nag-enroll sa Sword Mastery Academy, na isang kinakailangang hakbang para maging isang Integrity Knight. Sa sandaling maabot nila ang antas na iyon, makapasok sila sa Central Cathedral at subukang iligtas si Alice. 3 stats lang, Life, Object Control Authority, at System Control Authority, ang naruroon sa Underworld, at pareho silang gumagana sa karamihan ng iba pang mga laro. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang sparring session kasama ang kanyang master na si Lin, si Kirito ay pinarusahan dahil sa hindi niya paggamit ng buong potensyal ng kanyang sword technique. Dahil siya mismo ang gumagamit ng hindi pangkaraniwang estilo at naging mas panatag sa sarili sa nakalipas na ilang taon, nagpa siyang turuan siya. Kinabukasan, bilang regalo sa pagtatapos, tiniyak niya sa kanya na ipapakita niya ang aktwal na katangian ng kanyang pamamaraan ng espada. Sina Eugeo at Kirito ay pumunta sa craftsman na inupahan nila upang gumawa ng espada mula sa dulo ng puno ng Gigant Cedar, kung saan ang karamihan ng enerhiya nito ay puro. Ang espada ay masyadong mabigat para sa panday upang subukang buhatin. Kaya kung may kakayahan si Kirito na alisin ito at Icewing, ibibigay ito ng Smith ng walang bayad. Palibhasa'y humanga, tinupad ng panday ang kanyang pangako. Kahit nalabag sa mga panuntunan ang pagsasanay sa isang araw na walang pasok, pinili ni Kirito na subukan ang ilang mas mahirap na diskarte sa espada na hindi pa niya nagagamit noon. Nawalan siya ng balanse sa panahon ng 5-strike combination at naghagis ng dumi sa damit ng first sword set. Iminumungkahi ni Levant ay ng isang unang strike match. Sumang-ayon si Kirito sa mga kondisyon sa kabila ng pag-iingat ng kanyang amo dahil siya ang pinaparusahan. Nalaman niya ang credo ng pamilya Levantine mula kay Lina. Siya ay nakipaglaban sa aktwal na mga espada dati, inaakala nila na ang paglabas ng dugo ng kanilang mga kalaban ay magbibigay daan sa kanila na makuha ang kanilang kapangyarihan. Humugot si Levantine sa lakas na sa tingin niya ay dumadaloy sa dugo ng kanyang mga ninuno, nilamon siya ng mga gawa-gawang apoy at nagbibigay daan sa kanya na mag-deploy ng mga kasanayan sa espada. Agad siyang sumisid sa direksyon ni Kirito, na humarap sa isang suntok at ikinandado ang kanyang mga talem. Gaya ng dati, si Kirito ay naninindigan sa pagkapanalo at binebelang ang diskarte ni Levantine laban sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng pagkakaibigan at pagdadalamati ng kabataan upang palakasin ang kanyang sarili. Ang kanyang sandata ay naglalabas ng gintong liwanag na nagpapakinang. Ang kanyang determinasyon ang nagtutulak sa talem na lumaki at maging bughaw. Sinisira nila ang kanilang labanan bago ang sinuman sa kanila ay seryosong saktan ang isa. Napagtanto ng instruktor ni Kirito na hindi niya nagawang talunin si Levenstein dahil naniniwala siya na ang kanyang partikular na pamamaraan ay mas mababa. Gayunpaman, sigurado siya na anuman ang paraan, maaari niyang talunin ang unang upuan. Sa huli ay natalo niya ang unang upuan sa huling pagsubok sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang pagsasanay na espada sa dalawa. Siya ang pinakamahusay na escrimador na nagtapos sa kanyang klase. Bilang resulta ng kanilang promosyon, sina Eugeo at Kirito ay mayroon na ngayong sariling mga pahina upang sanayin. Natuklasan nila na may mga antas din sa loob ng marangal na uri, ang mga miyembrong mababa ang ranggo ay mga aristokrata lamang, sa panahon ng isang picnic kasama ang kanilang mga pahina sa susunod na araw. Kasunod ng pakikipaglaban ni Eugeo kay Humbert, inilalarawan ng kanilang mga pahina ang kakilekilabot na pakikitungo sa isang kaibigan at kapwa pahina. Kahit na ang isang bagay ay hindi lumalabag sa Taboo Index, sinabi ni Kirito na ito ay mali. Nang maglaon, hinahamon ng dalawa ang Maharlika kung paano nila tinatrato ang kanilang mga pahina, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil ang mga aristokrata ay bumubulusok at iginigiit na hindi sila eksaktong lumalabag sa batas. Inamin ni Tiz, ang pahina ni Eugeo, na natatakot siya sa ideyang magpakasal sa isang makapangyarihang Maharlika na umaabuso sa kanilang posisyon. Nang kumatok sa pinto ang pahina ni Humbert na si Fren Aika, lumabas si Kirito sa bintana upang mag-imbestiga dahil sa takot. Ang dalawang pahina ay humarap sa makukulit na mga Maharlika matapos tumanggi na sundin ang kanyang marahas at imoral na mga kahilingan. Parehong itinali ang mga pahina ni Eugeo at Kirito sa higaan ng hindi gaanong Maharlika habang si Eugeo ay mabilis na bumalik sa kanilang silid.
na nagsasabi na nasa kanilang pagpapasya na parusahan sila ayon sa kanilang nakikitang nararapat. Pagkatapos makatanggap ng tagubilin, si Eugeo ay naging hindi makagalaw. Noong araw na sinubukan niyang pigilan ang Integrity Knight sa pagnanakaw kay Alice, ang kanang mata ay nagsimulang kumurap na pula at nagiging sanhi ng matinding sakit na kumalat sa buong katawan niya. Sinira ni Eugeo ang selyo gamit ang kanyang kanang mata, tinatanggihan na ang gayong putik ay makapinsala sa walang pagtatanggol, at pinutol ang braso ni Humbert. Ngayong nilabag ni Eugeo ang Taboo Index, ginamit ito ni Rayos bilang katwiran sa pagpatay sa kanya. Hindi inaasahang nabasag ni Kir ito ang salamin para iligtas si Eugeo. Mabilis na tinasa ni Kir ito ang sitwasyon at nakipag-away si Rayos. Sa kabila ng kapangyarihan ni Rayos, hindi niya mapigilan ang sarili. Namilipit si Rayos sa lupa na parang baliw, nanginginig ang kanyang katawan na para bang hindi nito maproseso ang nangyari kung wala sila. Maaring napanatili nila ang kanilang mga pahina, ngunit ang kanilang mga paglabag ay hindi mabuburo. Tulad ng nangyari nang pumasok si Alice sa Dark Territory, isang misteryosong mukha ang lumitaw at tinulig sa ang paglabag. Kinilabutan ng mga kabataan ng ang Integrity Knight na handang kunin sila upang patayin ay nakilala ang kanyang sarili na walang iba kundi si Alice. Nang lumapit si Eugeo, sinuntok niya ito habang hindi niya alam na childhood body niya ito. Habang dinadala sila sa Central Cathedral habang nakagapos sa isang dragon, dumating ang kanilang mga pahina upang magpaalam sa kanila. Matapos makita si Kazuto, nakatagpo si Asuna ng isang robot sa loob ng pasilidad. Lumalabas na sinusubukan nilang bumuo ng isang pisikal na sisidlan para sa isang fluorescent na ilaw upang mas madaling mapilot ito ng AI at gawin itong mas tao. Pinag-uusapan ni na Eugeo at Kir ito ang tungkol sa bagong kalagayan ni Alice at kung ang boses sa kuweba ay si Alice nga habang sila ay pabalik sa underworld. Napagpasyahan nila na dahil maaari pa rin nilang suriin ang tibay ng isang bagay at dahil ang kanilang mga kadena ay may parehong object authority, dapat nilang teoretikal na masira ang mga tanikala ng isa't isa, napatunayan ang hypothesis, at nangangahulugan iyon na oras na para sa isang jailbreak. Nasa labas sila sa isang pasyon na puno ng rosas sa isang hardin. Dahil alam na nila ngayon na nawawala ng alaala ang Integrity Knights, kailangan nilang iligtas si Alice at mag-isip ng paraan para maibalik ang kanyang memorya. Nang maniwala silang ligtas na sila, nakatagpo sila ng isang Integrity Knight na tila naghihintay sa kanila. Ang dalawang takas ay gumawa ng isang pakane, ngunit ito ay walang silbi kapag ang kabalyero ay nagpakita ng kanyang banal na armas at nilalaro ang kanyang kamay ng masyadong maaga. Napansin ni Eugeo na may kakaiba at alam niya kung sino ang kabalyero. Isang bagay ang lumabas sa kanyang noo sa sandaling ilabas nila ang kanyang kasaysayan. Ang dalawang convicts ay nagpasya na iulat ito ngunit bago nila magawa ito, isa pang Integrity Knight ang bumaril ng palaso sa paa ni Kir ito. Narinig ni Kir ito ang isang boses na nagsasabi sa kanila na dumaan sa isang pinto na biglang lumitaw. Sa kabilang panig ay isang napakalaking silid-aklatan, at ang pinto ay nawala sa likuran nila. Sinalubong sila ng isang ginang na nagpakilalang kardinal. Sinabi niya kay Kir ito ng pribado kung paano niya nalaman ang tungkol sa labas ng mundo at ang tunay na kasaysayan ng Axiom Church. Sa kalaunan ay naiintindihan niya na siya ay isang manifestasyon ng cardinal system na nakasanayan na niya. Ibinunyag niya na ang tagapagtatag ng simbahan ay kamag-anak ng empleyado ng Wrath na may mas masasamang motibo kaysa sa tatlo. Ang pangunahing balangkas para sa sagradong sining ay natuklasan ni Cornelia. Sa impormasyong ito, sinimulan niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa sistema hanggang sa magkaroon siya ng sapat na mga taga-suporta para itayo ang Axiom Church. Tiniyak niya na walang makakalampas sa kanyang kapangyarihan sa pagkontrol sa pamamagitan ng pagbuo ng Taboo Index. Sa huli ay nakakuha si Cornelia ng akses sa buong hanay ng mga tagubili ng system habang papalapit na ang kanyang buhay, na mahalagang nagbibigay sa kanya ng immortalidad. Nakita niya ang cardinal system bilang isang panganib sa kanyang kontrol, at sa pagtatangkang makamit ang parehong antas ng kapangyarihan, hindi niya sinasadyang pinagsama ang kanyang flocklight sa system. Pagkaraan ng ilang oras, napagtanto ni Cornelia na ang memorya ng kanyang flocklight ay limitado. Upang palitan ang kanyang mga alaala at palitan ang kanyang sarili, nagpatawag siya ng isang bata. Napabayan niyang isaalang-alang ang posibilidad na lumikha ng isa pang nilalang na parang Diyos na naging pinakamasama niyang pagkakamali.
Sinimulan ni Cornelia ang paggamit ng synthesis ritual upang makagawa ng Integrity Knights, samantalang si Cardinal ay gumugol ng nakaraang 200 taon sa pagpapadala ng mga especially iya upang mang-alap ng sarili niyang mga taga-suporta. Hindi kailanman pinakialaman ni Wrath ang brutal na paghahari nito sa Underworld. Sa halip, ginagamit nila ito bilang isang pagsubok dahil ang Dark Territories, na naglalaman ng sarili nilang mga Flocklight, ay aatake na sa domain ng mga tao. Pumayag si Kirito na tulungan siya. Sinabi ni Cardinal na para mailigtas si Alice, kailangan muna nilang i-unlock ang mga alaala na ikinulong ng Administrator gamit ang prisma na nakausli mula sa Integrity Knight. Nag-aalok siya sa kanila ng 2 punyal bago sila umalis na nagbibigay daan sa kanya na magsagawa ng anumang sagradong sining sa sinumang tutusukan nila sa kanila. Gayunpaman, upang magamit ang Perfect Weapon Arts, kailangan pa rin nilang ma-access ang kapangyarihan at mga alaala na naka-embed sa loob ng aktwal na armas.